God. No, you cannot disconnect Zeke. Naku, napakabigat talaga sa emosyon ng ating mga unang eksenang napanood. Pero roller coaster of emotions talaga ang buhay sa loob ng bahay ni Kuya. Sa una nga ay nalungkot ang ating mga housemates sa paglabas ng ating first evictee na si Yasmin. Natuwa itong si Beatrice dahil siya ho ay naligtas mula sa eviction night. Pero muli na naman, sa ilang saglit lamang, ay nalungkot at muli na naman siyang natensyon dahil siya naman ay napatawan ng automatic nomination dahil siya ang nakatanggap ng 7 call mula sa ating Big Red Phone. Grabe talaga sa mga ganitong pangyayari ay kinakailangan ko muna kayong batiin ng Hello Philippines and Hello World! It's a roller coaster ride dito sa Pinoy Big Brother Season 2. At ngayong gabi nga ho ay tutuloy-tuloy na natin ang mga kaganapan dahil ngayong gabi ay magaganap naman ang ating second nomination night. Sino-sino kaya mga housemates ang malalagay sa alanganin at magkakaroon din kaya ng repeater katulad ditong si Beatrice. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng iyan, isang katanungan muna ang bibigyan natin ng kasagutan at yan nga ang kay Wendy. Siya ho ang nakatanggap ng 6 call mula sa ating Big Red Phone at siya ho ay nagkaroon ng kapangyarihan na palitan ang listahan ng mga nominado. Kaya't kung ano man ang kanyang magiging desisyon, lahat ho yan ay ipapakita namin sa inyo in a while. Pero sa ngayon ay ipapakita naman namin sa inyo ang naganap na partial results ng nomination kaninang hapon. Tutukan yung lahat. Zeke, 2 points. Dahil ko ba po niya nakakausap? Bruce, 1 point. Dahil madumi po kuko niya. 2 points po para kay Bruce. The past week, we've been helping him sa task niya. Sa nakikita ko sa kanya, parang nakulangan ako ng effort sa kanya. 1 point po para kay Marie Chris. Parang nakukulangan po ako sa effort niya na makisama. 2 points po para kay Zeke. Kasi po, yung sa video, parang nabastos po ako. Parang nawala po yung respeto ko. Bibigyan ko po ng 1 point si Nel. Nung ginawa po namin yung challenge, parang napaka-harsh niya po towards us, most of us sa mga babae. Tapos parang na-shock po ako. Kasi parang hindi po siya yung Nel na nakilala ko na joker, na warm. 2 points kay Dion kasi yung oras ko, she took a lot of my times and yung time niya, I could have used it to get to know yung ibang housemates much more better. I vote 1 point kay Gian because in this show with her opinions. 2 points po for Dion and 1 point for Stacey. Para sa akin po, sila yung dalawang housemate na may gusto at kailangan ng makita na tao sa labas ng bahay. Bibigyan ko pa ng 2 points po si Wendy. Dahil sa tingin ko, parang hindi pa rin siya natututo sa mga minsan lumalampas siya sa linya. Tsaka 1 point kay Mickey. Minsan sobrang demanding sa mga bagay. Tulad ng na ginagawa namin. Sobrang parang siya yung nagiging akala mo boss ng bahay minsan. Magbibigay po ako ng 2 points kay Ezekiel kasi yung nangyari about dun kay Dion tsaka Ezekiel. For me, it was kind of a little bit rude on the side of Ezekiel at the same time, so I'll give him 2 points. 1 point kay Bodhi because the reason is hindi ko pa siya gano'ng kakilala. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo. Sometimes hindi ko naiintindihan po yung behaviors niya po at nahihirapan din po ako doon. And the second person would be Saisi. Generally from all the people since nandito ako na 1 month, mas naging ko close yung mga iba po. At si Saisi, naglulukuhan kami po pero there's nothing more anymore at the moment. Zeke, 1 point. Kawawa naman si Zeke. Hindi naman yung sinasadya ni Dion yung about sa ano ba yun? Yung sa pagkagat. Kumbaga part ng paglalambing. Medyo naging OA siya. And GN, 2 points. Hindi niya kaya talaga tong mga gawain dito. Parang pinipilit niya lang yung sarili niyang gawin.
2 points po kay Ate Wendy. Hindi ko pa alam kung consciously or unconsciously. Parang ayaw niya po sa akin. 1 point po para kay Zeke. Marami na po siyang nasasaktan. Si Bodhi po, 2 points. Sa lahat ng boys siya po yung hindi ko close po. Si Dion po, 1 point. Ayokong may babaeng may abs po. Bakit ayaw mong babaeng may abs? Parang lalaki. 2 points para kay Zeke. May ugali siya na yung pagtrato sa mga babae parang hindi equal. And 1 point po para kay Wendy. Yung parang may nakita akong attitude nandun sa parang medyo mediocre siya, kuya. 2 points po para kay Gian. Pareho pa rin po yung reason ko dati. Feeling ko lang po hindi niya lang po ito ganun kakailangan. Unlike most of us. 1 point para kay Zeke. Kasi minsan naguguluhan ako sa personality niya. Tsaka parang feeling ko kahit manominate siya, hindi niya naman yun iindahin. And there you have it, the complete tally of votes para sa ating mga nominado sa linggong ito. At base ho sa naganap na nominasyon kaninang 1:30 ng hapon, ang mga nominado dapat for eviction ay sina Ezekiel with 13 points. Si Dion at Wendy naman ay nag-tie. Si Gian, nag-tie ho sila ng 5 points at si Beatrice ay nakatanggap naman ho ng automatic nomination. Yan po ang nangyari kanina. Pero dahil ho sa kapangyarihan ni Wendy na maaari niyang alisin ang isang pangalan sa listahan at palitan ng iba, ano naman kaya ang naging pagbabago dito? Narito, panoorin yung lahat. Matapos ang nominasyon, pinatawag ni Kuya si Wendy para sa pagpapatupad ng kanyang 6th call. Isa sa mga pangalan na babanggitin ko